ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagbigay tayo ng pagmamahal sa ibang tao ay madalas na hindi na tayo naghihintay ng kahit na anong kapalit mula sa kanila. Lalo na kung ang pagmamahal na ito ay para sa ating pamilya. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Rina. Isang masipag at butihing kapatid at tiyahin. Nang magtrabaho sa abroad ang kanyang kuya Ronald ay naiwan sa kanyang pangangalaga ang kanyang pamangkin na si Joy. Si Joy na nagbigay ng saya at kulay sa kanyang mundo mula nang ituring niya ito na parang anak niya na rin. Pero nang bumalik sa Pilipinas ang kanyang kapatid kasama ang bago nitong kasintahan, kinailangan niyang ibalik sa pangangalaga nito ang pamangkin niya na tinuring niya ng tunay na anak. Kakayanin ba ni Rina na mawalay sa kanya si Joy? Ano nga bang magiging karapatan niya sa anak ng sarili niyang kapatid? Ano ang magiging buhay ng batang si Joy sa piling ng kanyang daddy at girlfriend nito? Muli pa kaya silang magkakasama ni Rina? Gusto mo na bang malaman kung muli bang nagkasama sina Rina at Joy? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Paano nga ba pinaglaban ni Rina ang kanyang karapatan sa bata? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sarili? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rina. 37 years old, isang online seller na nakatira dito sa Bulacan. Matagal niyo na po akong avid listener at hindi pwedeng matapos ang araw ko nang wala akong napapakinggan na istorya na inyong iniere. Dahil madalas nasa bahay lamang ako. Ang pakikinig sa inyong radio station na Barangay LS 97.1 ang palaging libangan ko mula umaga hanggang gabi. At eto na nga, naisipan ko na rin pong magbahagi sa inyong programa ng kwento ng buhay ko, na sana kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang parting ito ng buhay ko na sana ay makapagbigay din ng inspirasyon sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Bata pa lamang ako nang mamatay si tatay at si nanay naman ang nawala noong nasa college na ako. Meron ako nag-iisang kapatid, si Kuya Ronald, na siyang nagtatrabaho noon para sa araw-araw na pangangailangan at pag-aaral ko. Nang makapagtapos ako at makahanap ng trabaho ay nagkaroon naman ng girlfriend si Kuya Ronald na kalaunan ay naging asawa niya. Doon din sila tumira sa bahay namin at wala naman ako naging problema dahil mabait ang hipag ko at talagang kasundo ko siya. Sobrang excited pa nga ako nang malaman ko na nagdadalang tao na siya ilang buwan pagkatapos ng naging kasal nila. Kaya lang ay pumanaw ang hipag ko pagkatapos niyang manganak. Ilang buwan din ang lumipas, tinanggap ni Kuya Ronald ang alok na trabaho sa kanya ng isang kamag-anak namin sa abroad. Kaya mula noon, ako nang nag-alagang mag-isa sa pamangking kong si Joy, Papa Dudut. Sa wakas, nakatulog na rin ang pamangkin ko. Ano kayang pwedeng maluto para sa merienda namin mamaya? Siguro pancake na lang na may strawberry syrup kasi favorite niya yun. Sige, yun na lang iluluto ko mamaya. Besh, andiyan ka Ano ba? ba naman to si Josh? Besh! Ganitong oras talaga ng siesta kung pumunta dito sa bahay. Alam kong nandyan ka sa Ang loob. lakas pa ng boses. Buksan mo na tong door. Pabuksan ko na nga ng pinto at baka magising pa si Joy.
Nasusunog na yung beauty ko! Please! Sino ba naman kasing may sabi na pumunta ka ng ganitong oras dito sa bahay ko? Ay, finally! Binuksan na rin ng mahal na Reyna ang pintuan ng kanyang palasyo. Ay, hindi pala mahal na Reyna. Kasi wala pa nga palang hari na kasama dito sa bahay. Che, pumasok ka na nga bago ka pa matusta dyan kasi ang taas ng araw oh. Sa true yan. Kaya nga ilang patong ng sunscreen ang nilagay ko sa balat ko bago ako lumabas ng bahay namin kanina. Tara muna dun sa kusina kasi pe-prepare ko yung mga gagamitin ko na pangluto ng pancake. Pero hinaan mo yung boses mo ha. Bakit naman? Baka kasi nakakalimutan mo na Sabado ngayon at oras ng siesta kaya tulog ngayon ang pamangkin ko. Oo nga. Wala nga pala siyang pasok ngayon. May itlog pa naman ako dito, butter tsaka harina at meron pang laman tong bote ng strawberry syrup. Kasya na to para sa merienda namin mamaya. Napakasipag naman talaga ng besh ko. Pwedeng-pwede nang tumanggap ng bagong applicant para sa magiging king of her life. Anong applicant yung sinasabi mo, Besh? At saka bakit pala nandito ka? Kasi yayayain sana kita umalis para Ay, sa… sorry. Wala akong oras para dyan. Hindi ako pwedeng umalis ng bahay kasi walang kasama si Joy dito. Pwede mo namang isama yung pamangkin mo? Hindi nga pwede ngayon, Besh. May drama sa TV mamaya na sabay naming inaabangan at pinapanood kapag ganitong araw. Hindi pa naman kasi ngayon, kaya pumayag ka na lang. Umuo ka na lang, please. Teka, saan at kailan ba yung tinutukoy mo na lakad? Bukas pa naman to ng umaga, doon sa bahay ng office mate ko. Malapit lang yun dito. Tsaka magdadala naman ako ng kotse, kaya sabay-sabay na tayo. Birthday kasi ng pamangkin niya, 12 years old na. Pwede mo rin isama si Joy. Bakit naman kami pupunta doon? Eh hindi naman kilala ni Joy yung birthday celebrant. Pero kilala ka ng office mate ko. At paano niya naman ako nakilala? Nakita niya kasi yung picture natin sa Facebook ko. Tapos tinanong niya kung may boyfriend ka na. Ang sabi ko wala pa. Crush na crush ka raw niya. Nabanggit pa niya sa akin na 1 linggo na raw inamag yung friend request niya sa'yo. Hanggang ngayon hindi mo pa rin daw ina-accept. Besh, alam mo naman na hindi ako basta-basta nag-a-accept ng mga friend request. Wala pa nga yatang 500 yung friends ko ron tapos idadagdag ko pa yung kaopisina mo na hindi ko namang kilala. Kaya nga isasama kita sa birthday party ng pamangkin niya para makilala mo na siya. Ang tagal niya na rin kasi akong kinukulit tungkol sa'yo. Syempre nasabi ko sa kanya na hindi ka pwede basta umalis ng bahay kasi nga walang magbabantay kay Joy. Kaya sa tingin ko, this is the only chance para magkakilala na kayo. Tapos malay mo, magkasundo kayo, di ba? Magkaroon na ng new friend si Joy. Tapos new love life naman yung tita niya. So everybody happy! Anong everybody happy? At talagang ginamit mo pa ang pamangkin ko para lang magkaroon ka ng dahilan na makilala ko yung office mate mo. Alam ko kasi na bagay kayong dalawa. Kaya ayokong sayangin yung pagkakataon na to. Promise, super duper bonggang guwapings tong nirereto ko sa'yo. Sorry pero hindi ako interesado talaga. Magsisimba kami bukas ng umaga ni Joy. Pagkatapos, bibili kami ng bagong sapatos niya kasi may sira na yung ginagamit niya ngayon sa school. Plano ko rin na manood kami ng sine kaya wala na kaming oras na pumunta sa birthday party. Sa susunod na lang kapag wala kaming ibang nakaplanong lakad ni Joy. Papadudot ng ipinagbuntis pa lamang ng hipag ko si Joy ay sobrang excited na ako na makapanganak siya. Napakarami ko ng plano para sa bata na para bang ako yung nanay niya. Natatawa na nga sa akin si Kuya Ronald at ang asawa niya kapag naririnig ang mga plano ko para sa pamangkin ko. Kung saan ko ito plano na pabinyagan, saan gaganapin ang first birthday party niya, kung saan mag-i-enroll kapag nag-aaral na at kung ano-ano pang plano. At sobrang natuwa ako nang pumayag sila na Joy ang ipangalan sa pamangkin ko. Gustong gusto ko talaga ang pangalan na yon kasi naniniwala ako na siya ang magbibigay ng kulay at saya sa buhay at bahay namin. Nangako din ako noon sa hipag ko na tutulungan ko siya sa lahat ng bagay pagdating sa anak niya. Kahit na hindi niya kailangan ng tulong ko, hindi ako mawawala sa tabi nila. Sa tabi nila ni Kuya Ronald. Ang hindi ko lang inaasahan noon, siya pala ang maagang mawawala sa buhay namin. Kaya mula nang pumanaw ang hipag ko at mahawakan ko ang pamangkin kong si Joy,
Nangako ako na gagawin ko ang lahat para mapunan ang pagmamahal na hindi na maibibigay ng tunay niyang ina, Papa Dudut. Relax lang, Joy. Oh, isang inhale pa rito sa puffer na para sa hika mo. 1, 2, 3, inhale. Tatanggalin ko na tong puffer sa bibig mo, ha? Ayan. Wala na sa bibig mo tong hawak ko. Relax lang. Okay? Kamusta na ang pakiramdam mo ngayon? Mas okay na po kaysa kanina, tita. Mabuti naman. Masyado ka yata kasing na-excite na gamitin tong bagong sapatos mo. Tumakbo ka pa talaga kanina ng ilang beses mula sa kusina hanggang dito sa sala. Tinitingnan ko lang po kung totoong matibay itong sapatos na nabili natin. Yun po kasi ang sabi nung sales lady na nagbenta sa atin ito kahapon eh. Mukha namang mas matibay to kaysa dun sa mga nauna mong sapatos. Yung paa mo lang talaga yung may problema. Kaya mabilis nasisira mga sapatos mo. Grabe ka naman po, tita. Kasi naman, Joy, halos buwan-buwan na yata tayong bumibili ng bagong sapatos mo. Mukhang tama nga yung sinabi ng Tito Josh mo na pinaglihi sa gunting yung mga paa mo. Hindi naman po mukhang gunting ang mga paa ko. Hindi nga, pero para namang gunting kung manira ng sapatos. Pero huwag kang mag-alala. Kapag tumawag ang daddy mo, sasabihin ko na padalang ka ng maraming sapatos. Baka kasi mas matibay ang mga sapatos na galing doon sa Singapore. Okay lang naman po kahit wala akong bagong sapatos. Kung pwede nga pong magtsinelas sa school, yun na lang po ang susuotin ko eh. Yan naman ang hindi mo pwedeng gawin kasi mapapagalitan ka ng teacher mo. Ano pa bang gusto mong ipabili sa daddy mo para masabi natin kapag tumawag na ulit siya? Wala na po, tita. Okay na po sa akin yung mga palagi niyong binibili na gamit. Kailan po ba ulit siya tatawag? Baka mamayang gabi o kaya bukas. Bakit? Miss mo na ba ang daddy mo? Sakto lang po. Paanong sakto lang? Hindi ko naman po siya palaging nakakausap sa video call. Kaya okay lang po kahit hindi siya masyadong tumawag. Tsaka, nandyan naman po kayo palagi para sa akin eh. Kahit wala si daddy sa tabi ko, okay lang po basta kasama ko kayo, Tita Rina. At marunong ka ng mambola, ha? Hindi po bang bobola yun? Totoo po na palagi akong happy basta po kasama ko kayo. Payakap nga ako sa napaka-cute kong pamangkin. Tita, ang higpit naman po na yakap nyo. Hindi ko kasi mapigilan na yakapin ka ng mahigpit. Teka, baka dumating na pala yung service nyo papasok sa school. Ito na ulit yung puffer mo. Hala, tita, ang cute naman ng keychain na lalagyan ng puffer ko. Kulay pink tapos may design pa na pusa sa gilid. Nagustuhan mo ba? Sobra po! Mabuti naman, para hindi mo makakalimutan kung saan-saan tong puffer mo. Huwag mo nga alisin to sa bulsa mo kasi hindi natin alam kung kailan naatake ang hika mo. Opo, tita. Promise po, hindi ko po aalisin to sa bulsa ko. Very good. Nandiyan na ang service nyo na jeep. Ihatid na kita palabas ng bahay. Tara na po, tita. Sumakay ka na ron sa service nyo. Mag-iingat ka, ha? Opo, tita. Thank you po sa pag-aasikaso ng mga gamit ko, ha. I love you po! I love you too, Joy. Bye! Bye-bye, tita! Magligpit na nga muna ako ng pinagkainan namin bago ako maglaba. Oh, si Kuya Ronald tong tumatawag, ah. Hello, Kuya Ronald. Kumusta? Rina, mabuti at nasagot mo kagad ang tawag ko. Ayos lang naman ako. Kayo ni Joy, kumusta? Okay lang din kami rito. Sayang, kasi kakasakay niya lang din ng service nila. Kung napaaga ng konti ang tawag mo, nakausap mo pa sana siya bago siya pumasok sa school. Ganun ba? Sayang nga, pero iba talagang gusto kong sabihin. Kaya ako napatawag ngayon. Tungkol saan yan at parang biglang sumeryosong boses mo? Nagdesisyon na kasi kami ng girlfriend kong si Sita na umuwi na ng Pilipinas. Talaga? Magandang balita yan para kay Joy! Oo, alam ko. Pero Rina, hindi kami dyan titira sa bahay na naiwan ni nanay at tatay. Doon kami tutuloy sa bahay ni Sita sa Cavite. At plano sana namin na kunin na mula sa iyong pangangalaga sa anak ko.
Papadudot pagkatapos mailibing ng hipag ko noon ay ilang linggo pa ring nagluksa si Kuya Ronald. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magkulong sa kwarto nilang mag-asawa. Kaya ako na rin talagang nag-aalaga noon kay Joy at aaminin ko na hindi naging madali para sa akin ang bagay na yon. Akala ko nga ay handa na talaga ako pero nag-iiba pala lahat ng plano kapag nandyan na yung bata. Parang nagba-back to zero lahat ng mga bagay na pinaghandaan ko. O siguro kasi ang inaasahan ko noon ay 3 kaming magkakasama sa pag-aalaga kay Joy pero ako na lang pala ang matitira noon. Ganun pa man ay pinilit ko pa rin kayanin ang lahat kasi walang ibang aasahan noon ang pamangkin ko kundi ako lamang. Mabuti na lang at kahit papaano ay nagsimulang bumalik ang sigla ng kapatid ko. Tinutulungan niya na ako sa pag-aalaga kay Joy at nang magdesisyon siyang magtrabaho sa abroad ay nag-decide na rin akong mag-resign sa trabaho ko. Doon ko sinimulan ang pagiging online seller para palaging nasa bahay lamang ako. At nang umalis na nga si Kuya Ronald para magtrabaho sa abroad, ay doon ko na mas lalong sinimulan na paikutin ang mundo ko sa pamangking kong si Joy, Papa Dudut. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako kasi lumaki na mabait, matalino, malambing at sobrang mapagmahal na bata ang pamangkin kong si Joy. Kagaya ng inaasahan ko ay binigyan niya ng kulay at saya ang mundo ko. Kaya siguro hindi na rin ako naghangad noon ng pansariling kaligayahan kagaya ng love life kasi sapat na yung nakatuon lang ang atensyon ko sa kanya. Ilang manliligaw din ang binasted ko noon kasi pakiramdam ko nakagugulo lamang sila sa pag-aalaga ko sa pamangkin ko. Naiinis na rin nga sa akin ang kaibigan kong si Josh kasi tinanggalan ko na raw ng personal na happiness ang sarili ko. Ang sabi ko naman ay ayos lang sa akin kasi masaya na talaga ako bilang tita at guardian ni Joy. 6 na taon ang lumipas mula nang mag-abroad si Kuya Ronald at nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. At sinabi niya na may bago na siyang girlfriend. Wala naman ako naging pagtutol kasi kung saan siya masaya, palagi ko siyang susuportahan. At nang nasa 9 na taong gulang na si Joy, pinakilala sa kanya ni Kuya Ronald ang girlfriend nito nang magka-video call silang dalawa. Kagaya ng sinabi ko ay matalinong bata ang pamangkin ko at siguro'y nagmana rin siya sa akin na basta masaya ang papa niya ay masaya na rin siya para dito. Dahil sinabi niya noon na super excited na siyang makita ng personal ang magiging bagong babaeng nagpapasaya sa daddy niya, Papa Dudut. Nandito na sa bag na to yung mga pambahay ni Joy, tsaka yung mga pangalis niya. Dito naman sa kabilang bag yung mga sapatos niya, tsaka yung paborito niyang unan, kailangan kasama rin dito. Hindi makakatulog si Joy nang wala ang paborito niyang hotdog na unan. Tita, pakiayos nga po yung ribbon sa likod nitong dress ko. Sige, lapit ka rito. Opo. Huwag ka masyadong malikot habang inaayos ko tong ribbon sa likod ng suot mong dress. Opo, tita. Ayan, maayos na. Thank you po. Parang ang dami niyo po palang inimpake ng mga gamit ko kasi ang laki po ng 2 bag na yan. Oo. Ilang araw din tayong magsistay dun sa bahay ng tita Sita mo, di ba? Opo, yun po ang sabi ni Daddy nung makausap ko siya sa video call nung nakaraan lang po. Pero buti po sinama niyo dito sa mga inimpake niyong gamit yung paborito ko pong hotdog na unan. Siyempre naman, hindi to pwedeng maiwan sa mga gamit mo. Kasi alam ko na mahihirapan kang matulog kapag wala to sa tabi mo. Tama po kayo. Yan po talaga yung laging nasa pagitan ng hita ko kapag matutulog ako. Kaya nga itong isa sa pinakauna kong nilagay dito sa malaking bag mo. Excited ka na ba makita ang daddy at tita Sita mo? Sobrang excited po. Pati nga po dun sa bahay ni Tita Sita kung saan tayo magbabakasyon. First time ko po makakarating ng Cavite. Matagal na rin akong hindi nakapunta ron. Siguro may 10 taon na rin. Talaga po? Oo, huling punta ko yata doon. Kasama ko pa ang tito Josh mo. Nakifiesta kami sa isang dati naming kaklase na nakatira doon. Medyo matagal nga yung biyahe pero maganda naman sa lugar na yon. Excited na po talaga ako. Bakit po pala hindi pa kayo nakabihis ng pangalis nyo, tita? Ha? Ano? Mabilis lang naman ako magpalit ng damit.
Sa bagay, tama po kayo. Nasan po pala yung bag ng mga gamit nyo? Parang puro mga inimpaking gamit ko lang po yung nandito sa sala. Ah, naka-ready na dun sa kwarto. Mamaya ako na lang ilalabas dito. Pero Joy, magpapakabait ka kapag kasama mo na ang daddy at tita Sita mo, ha? Siyempre naman po, tita. Alam niyo naman po kung gaano ako ka-good girl. Alam ko, pinapaalala ko lang na huwag ka munang masyado magiging makulit kapag kasama mo sila. Kasama naman po kita, kaya mas lalo po ako mag-behave. Oh, tita, umiyak po ba kayo? Tao po. Hindi! Rina. Bakit naman ako iiyak? Joy. Tao po. Mukhang si Sita na yung kumakatok sa pinto. Nabubusesan ko na siya. Pagbuksan na natin siya, Joy. Tao po. Sige po, tita. Rina. Joy. Si Sita to. Panadouble Pakibukas ako pa niyo tong yung pinto natin. Ayan, bukas na. Sa wakas, binuksan mo rin ang pinto, Rina. Pasensya na at na-double lock ko pala tong pinto namin mula dito sa loob. Nasaan na si Kuya Ronald? Naiwan siya sa Maynila kasi may kailangan pa siyang asikasuhin na papeles para dun sa kinuha niyang taxi. Ako na lang pinapunta niya rito para sunduin ang anak niya. Ha? Susunduin? Ako lang po bang susunduin nyo? Oo, ikaw lang naman ang anak ng daddy mo, di ba? Nakaredy na ba yung mga gamit ng bata, Rina? Oo, eto 2 bag lang to. Tapos may isang una na nakasabit sa bag. Hindi ko na dinamihan kagaya ng bilin nyo ni Kuya Ronald. Kasi mamimili rin kayo ng mga gamit para sa kanya. Mabuti naman. Akin na dadaling ko na yung mga yan. Sumunod ka na rin sa akin, Joy. Kasi may naghihintay na sasakyan sa atin sa tapat. Tita Rina, hindi po ba kayo sasama sa amin? Susunod ako. Huwag kang mag-alala. Pero sabi niyo po, 2 tayong magbabakasyon sa bahay ni na Tita Sita. Kaya po ba mga gamit ko lang yung inayos nyo? Kasi hindi talaga kayo sasama sa amin. Joy, makinig ka. Mauuna lang kayo ng tita Sita mo na umalis. Pero susunod ako. May kailangan lang akong asikasuhin dito sa bahay na may kinalaman sa mga binebenta ko. Pero tita… Tama na yung iyak-iyak na yan. Tara na, naghihintay na yung sasakyan. Sige na, Joy. Sumama ka na sa kanya. Susunod talaga ako, promise. Susunod ako sa'yo sa Cavite. Magpapakabait ka, ha? Huwag makulit at matigas ang ulo lalo na sa daddy mo, okay? Opo. Basta po, susunod kayo ha. Oo, promise. Hindi ko matitiis na hindi makasama ang cute kong pamangkin. Ang tagal! Sige na, Joy. Sumunod ka na sa tita Sita mo. Magpapakabait ka, ha? At susundin palagi ang sinasabi nila ng daddy mo. Okay? Papadudot nang sabihin ko noon kay Joy na malapit nang umuwi ang daddy niya ay sobrang excited talaga siya. Pero hindi ko binanggit yung sinabi ni Kuya Ronald na plano nilang kunin sa akin si Joy. Kasi kahit ako ay hindi ko na mai-imagine na mawawala sa bahay namin ang pamangkin ko. Ang sinabi ko sa kanya ay magbabakasyon kaming 2 sa bahay ni Sita sa Cavite. Pero alam ko na kailangan noon ni na Kuya Ronald ng oras na makasama ang bata para mas makilala sila nito. At kahit napakabigat sa akin ay pinagbigyan ko sila sa hiling nila na huwag na akong sumama sa oras na kunin nila si Joy. Ang bigat nun sa akin. At hindi ko na rin napigilan ang mga luha ko. Sobrang napamahal na sa akin ang pamangkin ko. At naging pagkakamali ko siguro ay hindi ko naihanda ang sarili ko na pwede siyang kunin ni Kuya Ronald. Nakinalimutan kong hindi nga pala ako ang nanay ni Joy. Natita niya lamang ako at maliit lang ang karapatan ko sa pangangalaga sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi ko naihanda ang sarili ko na mawala siya sa pangangalaga ko, Papa Dudut. Marami-rami na rin akong napak na mga sabon at whitening cream dito. Isusunod ko na mamaya yung mga sunscreen at conditioner na ibebenta ko online. Good morning, my besh! Good morning din, Besh! Pumasok na ako ha, bukas yung pinto. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa nga eh. Sakto! Ito, lapag ko na dito ha. May dala akong kutsinta na may yema. Binili ko sa daan, papunta rito kanina.
Buti may dala ka ng pagkain kasi nagugutom na rin ako. Pero tatapusin ko muna tong ginagawa ko. O bahala ka nang enjoyin tong kutsinta mamaya ha. Ako naman, iuupo ko ang beauty ko dito sa sofa mo. Go lang, Besh. Malapit naman na akong matapos dito. Pero ang aga mo ngayon ha. Nabobore kasi ako sa amin. Kaya naisipan kong pumunta dito sa palasyo mo. Palasyo pa rin talagang tawag mo dito sa bahay ko. Ay, oo nga pala, bahay lang. Kasi hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumatanggap ng applicant para sa magiging king of your life. Ang hirap naman kasi sa'yo, Besh. Napaka-choosy mo. Hindi ako choosy. Masyado lang talaga akong busy. Busy saan? Hindi saan, kundi kanino. Ah, sa super cute mong pamangkin. O, kumusta nga pala si Joy? Nasaan siya? Parang wala siya dito sa bahay ngayon. Di ba, Besh? Wala siya dito sa bahay. Ang ibig sabihin, may oras ka para sa sarili mo. Hindi mo ba nakikita ko anong ginagawa ko ngayon? Busy pa rin ako. Nako, if I know, palabas lang lahat yan. Sinadya mo na magmukha kang busy kasi alam mo na pupunta ako ngayon. Para makaiwas ka dun sa nirereto ko sa'yo. Ewan ko ba naman sa'yo kung bakit gustong-gusto mo akong pinapadate sa mga kaibigan mo. Ay, nagtataka ka pa talaga? Siyempre, gusto ko rin magkaroon ka ng love life mo. Wala pa nga akong time para dyan. At kailan ka naman magkaka-time? Ha? Kapag nasa bingo card na yung edad mo. Bahala na. Sabi ko naman sa'yo hindi ako nagmamadali lalo na ngayon. Lalo na ngayon na mas maluwag na ang oras mo kasi nga hindi mo nakasama si Joy dito sa bahay mo. Lalo na ngayon na mas dumadami ang mga customer ko dahil dito sa mga product na binibenta ko online. Ay, paano naman hindi dadami ang customer mo? Napakasipag mong mag-post sa social media ng mga binibenta mo. Parang kada refresh ko sa newsfeed ko, yung page mo ang lumalabas tapos may mga bagong product ka na naman na pinopost. Ganun talaga. Para makita ng ibang followers ko na hindi ako nauubusan ng mga bagong product. O tapos, ikaw naman ang nahihirapan ngayon sa sobrang dami ng orders na pinapak mo. Sino bang may sabing nahihirapan ako? Ang dali lang kaya nitong ginagawa ko. Hindi ka nga nahihirapan, pero sigurado ko na napapagod ka rin. Tinan mo paulit-ulit ka nagpapak ng mga order, paulit-ulit ka rin nagpiprint ng mga papel. Hindi ba nakakapagod yan? Pati naman ng kahit anong trabaho ang mapagod, di ba? Oo, pero hindi parte ng trabaho ang halos patayin ng katawan sa kakakilos para lang hindi mamalaya ng oras. Besh, kailangan mo rin magpahinga. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nung umalis si Joy dito sa bahay mo. Ang laki na ng ipinayat mo. Masyado mo nang napapabayaan ang sarili mo. Alam mo naman kung bakit ko ginagawa to. Ito lang yung naiisip ko na paraan. Para kahit paano, hindi ko mamiss si Joy. Besh, maniwala ka. Super gets na gets kita. Pero hindi naman pwedeng abusuhin mo yung katawan mo. Pagurin mo yan ng gusto hanggang mag-shutdown na. May ibang paraan naman para hindi mo muna maisip ang pamangkin mo. Anong paraan naman yun? Kasi bawat sulok ng bahay na to si Joy yung naaalala ko. Sobrang miss ko na yung pamangkin ko, Besh. Miss ko na siyang makita at yakapin. Namimiss ko na talaga siya. Papadudot, naging saksi ang kaibigan kong si Josh kung paano ko inalagaan at minahal ang pamangkin kong si Joy. Naging saksi siya kung paano ko pinaikot ang mundo ko sa bata. Kaya nang mawala sa pangangalaga ko si Joy ay nakita niya rin kung paano halos bumagsak ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ulit mag-uumpisa noon. Sa bawat gising ko sa umaga si Joy kaagad ang kailangan kong asikasuhin. Kaya hindi ko alam ang ibang paraan para simulan ang araw ko nang wala siya sa bahay. Doon na ako kinulit ni Josh na baguhin ang routine ng buhay ko. Sinubukan kong gawin yon sa pamamagitan ng pamamasyal mag-isa sa mall. Pero si Joy pa rin ang naaalala ko hanggang sa mga oras na yon. Kahit nga sa pagluluto sa bahay, pagliligpit at kung ano-ano pang bagay na pwede kong gawin. Wala akong ibang maisip kung hindi ang pamangking ko lang. Naririnig ko sa bawat sulok ng bahay ang mga tawa niya at sa gabi naman ay nararamdaman ko ang yakap niya na ginagawa niya noon bago ako matulog, Papadudot. Papadudot nang dumalaw si Kuya Ronald sa bahay at nagkausap kaming dalawa.
Nangako siya na alagaan nila ni Sita ng mabuti ang pamangkin ko. Ang akala ko nga, Papa Dudut, nang dumating siya sa bahay kasama na niya si Joy, pero gusto niya raw talagang munang masolo nila ang bata. Gusto nilang maging komportable sa kanila si Joy, kaya muli siyang nakiusap na huwag muna raw akong magpakita sa bata ng ilang araw o linggo. Nang kinumusta ko naman si Joy sa kanya, ay sinabi niya na nahirapan sila nung unang mga araw dahil madalas daw itong umiiyak. Hanggang sa nasanay na raw ito nang lumipas pa ang ilang araw, lalo na at mabait naman daw si Sita. Pumayag naman sila na makapag-usap kami ni Joy sa video call kahit papaano. Nag-decide na rin sila noon na hindi bumalik sa abroad pareho dahil may naipon naman na raw silang pera. Bumili ng taxi si Kuya Ronald na ginagamit niya noon sa pamamasada. Tinanong niya rin kung kailangan ko ba ng pera para pandagdag sa online business ko. Alam niya raw kasi na may mga oras na hindi sapat ang pinapadala niyang pera para kay Joy nung ako pa nag-aalaga dito. Ang sabi ko ay hindi ko kailangang magpabayad sa ginawa kong pag-aalaga sa bata. Ginampanan ko lang ang tungkulin ko bilang tita at pangalawang nanay ng pamangkin ko, Papa Dudut. Hungary Street. Saan kaya banda dito yung bahay ni Sita? Alam ko nasa Hungary Street yung address nila pagpasok dito sa subdivision na to eh. Baka dito na sila sa pangalawang kanto. Ay! Parang ito na nga yung black na gate na sinasabi ni Joy nung minsan makausap ko siya sa video call. Si Joy yun ah. Joy! Joy! Si Tita Rina mo to! Tita Rina? Oo, ako nga to. Buksan mo na tong gate. Opo, tita. Eto po, binubuksan ko na po tong gate. Pasok po kayo, tita. Joy! Pamangkin ko. Sobrang na-miss kita. Payakap nga ako. Tita, na-miss ko po kayo. Sobra-sobra po. Kumusta ka rito kasama ng daddy at tita Sita mo? Maayos naman po ako dito. Inahalagaan ka ba nila ng mabuti? Opo, palagi po sila naghahanda ng mga paborito kong pagkain. Lalo na po yung fried chicken. Talaga? Pati ang tita Sita mo mabait ba sa'yo? Opo. Mabait naman po siya sa akin. Siya po yung palagi kong kasama kapag wala po si daddy dito sa bahay. Siya rin po yung palaging nag-aasikaso sa akin dito. Mabuti naman kung ganon. Nag-aalala talaga ako kasi baka hindi ka nila inaalagaan ng mabuti. Huwag po kayong mag-alala sa akin, tita. Kaya ko rin naman pong alagaan at asikasuhin ang sarili ko. Alam ko naman yun. Pero dapat ginagawa pa rin nilang responsibilidad nila sa'yo. Joy! Hindi ka pa rin ba tapos magdilig? Gising na po pala si Teka. Tita Sita. Sino yung kausap mo dyan Inutusan sa ka ba gate? niya magdilig ng mga halaman sa may harapan ng bahay niya? Opo, kasi ang sabi po niya, masakit daw po yung ulo niya. Kaya matutulog daw po muna siya sandali. Rina? Anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang ang pamangkin ko. Pero di ba may usapan tayo? Tita Sita, wag na po kayong magalit kay Tita Rina. Matagal ko na rin naman po siyang gustong makita eh. Pwede ba huwag kang sumasabat kapag nag-uusap ang matatanda? Bastos ka talagang bata, no? Sita, huwag mo nga sinisigawan ng ganyan ang pamangkin ko. Totoo naman ang sinabi ko ah. Ano bang tawag mo sa batang nakikisali sa pag-uusap ng matatanda? Di ba kabastusan yon? Pero wala ka pa rin karapatan na sigaw-sigawan siya. At ano naman sa tingin mo ang karapatan mo? Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa harap ng pamamahay ko. Tita Rina, Tita Joy, wag na po kayong mag-away. Pumasok ka na nga lang sa loob ng bahay, Joy. Kasi nakikisali ka sa pag-uusap namin ng talakera mong tita. Kung may talakera man dito, ikaw yon at hindi ako. Kahit magsukatan pa tayo ng bibig dito, doble ang laki ng bibig mo sa bibig ko. Ang kapal talaga ng mukha mo magsalita ng ganyan. Baka gusto mong ipabarangay kita ngayon na. Tita Sita, huwag niyo na pong ipapabarangay si Tita Rina. Tumigil ka na nga sa kakaiyak mo diyang bata ka at pumasok ka na sa loob ng bahay. Pasok! Pero gusto ko pa po makausap si Tita Rina. Sige na, pumasok ko na muna sa bahay niyo, Joy. Mukhang hindi titigil kakatalak yung tita Sita mo hanggat hindi mo siya sinusunod. Sige po, Tita. At ikaw, umalis ka na rin dito bago pa ako tumawag ng barangay tanod.
Matuto ka rin sanang tumupad sa usapan para hindi nagugulo yung isip ng bata. Papa Dudut, pinilit ko namang maging okay mula nang mawala sa pangangalaga ko si Joy. Pero hindi talaga ganon kadali ang lahat dahil nakasanayan ko nang kasama siya sa bawat oras na lumilipas noon sa buhay ko. Nung mawala nga siya sa bahay ay napapatanong ako sa sarili ko kung para saan at para kanino ba ako dapat na mabuhay. Mabuti na lang din at nandyan pala ang kaibigan kong si Josh para aliwin ako kahit papaano. Siya ang nagpapaalala sa akin na may sariling buhay ako na dapat asikasuhin. Tinawagan naman ako ni Kuya Ronald at pinagsabihan tungkol sa nangyaring pagpunta ko sa bahay nila. Ayaw niya na raw sanang maulit yon dahil parang nagugulo lang daw talaga ang isip ng bata. Pero paminsan-minsan naman ay pinapakiusap niya sa akin si Joy kapag tumatawag siya sa akin. Baka sa boses ng pamangkin ko ang pananabik niya na makita ako dahil palagi siyang nagpipigil na maiyak noon. Nangako naman ako sa kanya na dadalawin ko ulit siya at hindi ko lang nagawa yon kaagad kasi naging busy din ako sa online business ko. Nangako rin ako na bibilhan ko siya ng mga bagong keychain sa oras na dumalaw ulit ako. Kahit papaano ay narinig ko ang pagka-excite noon sa boses ng pinakamamahal kong pamangkin, Papa Dudut. Ano besh, nakita mo na si Joy? Hindi pa nga eh. Ang dami kasing bata sa paligid. Malamang marami talagang bata dito, besh. Kasi elementary school tong pinuntahan natin. Alam ko naman yon. Ang ibig ko lang sabihin, nahihirapan akong hanapin si Joy kasi naka-uniform lahat ng estudyante tapos magkaka-height pa. Talasan mo na lang ang paningin mo, baka nandyan lang yun sa paligid. Pero buti talaga pinapasok tayo ng guard kanina, no? Bakit niya naman tayo hindi pa papasukin? Nag-iwan naman tayo ng ID sa guard kanina, kaya walang reason para hindi nila tayo papasukin. Sa bagay, tama ka naman dyan. Ang laki pala talaga ng school na nilipatan ni Joy, no? Tapos, ang gaganda pa ng mga building. Private school nga rin kasi to, tsaka ang alam ko, mahal din ang tuition fee dito. Teka, si Joy na yata yung nakikita ko. Nasaan? Ayun o! May kasamang dalawang estudyanteng babae rin. Joy! Joy! Tita Rina! Halika na dali, besh. Lapitan na natin siya. Sige, tara. Joy, sobrang namiss kita. Payakap nga ng mahigpit. Namiss ko rin po kayo, Tito Josh. Grabe, ang laki na agad ng pinagbago mo. Ilang buwan pa lang tayong hindi nagkita. Pero sobrang cute mo pa rin talagang bata ka. Parang habang tumatagal, mas lalo ka nagiging cute. Besh! Namiss talaga kita, Besh! Joy. Baka pwedeng ako naman yung umeksena dito. Ako yung tita, di ba? Pero parang inaagawan mo ako ng moment ngayon eh. Ay, sorry, Besh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sige, eto na oh. Ito na yung pamangkin mo. Mag-moment na kayong dalawa. Che, ewan ko sa'yo. Kumusta na ba ang cute na pamangkin ko? Siyempre, super cute pa rin po kasi nagmana po sa inyo, Tita Rina. Sorry kung hindi na ako nakabalik sa bahay ng tita-sita mo ha. Ayoko lang na gumawa kami ulit ng ingay doon sa lugar nyo kasi nakakahiya sa mga kapitbahay nyo. Okay lang po. Naiintindihan ko naman po. Tsaka masaya na po ako nung makita ko kayo ulit nung araw na yon. Pero mas masaya po ako ngayon kasi kasama ko na po ulit kayo. Masayang masaya rin ako dahil kasama kita ngayon. Pero parang medyo pumayat ka, Joy. Oo nga. Pinapakain ka ba ng maayos sa bahay nyo? Opo. Palagi po nagluluto ng masarap si Tita Sita eh. Ah, baka masyado lang malaki sa'yo yung suot mong uniform kaya mukhang maluwag. Pero parang pumayat ka talaga kasi tingnan mo itong mga braso mo kasing nipis ng... Teka, mga pasa ba to? Ay, pasa nga. Ba't may ganyan ka sa braso mo? Po? Ano lang po. Nadapa lang po ako kaya po may ganyan ako sa braso ko. Sa magkabilang braso talaga? Opo. Yung kanang braso po, dahil nga po sa pagkakadapa ko nung nakikipaglaro po ako ng habulan sa kaklase ko. Yung sa kaliwa naman po, tumama lang po sa bagong gawang pinto ng kwarto ko sa bahay ni Tita Sita. Alam ko na maingat ka kaya parang imposibleng mangyari ang sinasabi mo. Tapos na po yung recess namin. Kailangan ko na pong bumalik sa klase.
Sige, basta kung hindi maayos ang pagtrato sa'yo ng daddy mo o lalo na ng tita Sita mo, tawagan mo kaagad ako, okay? Opo, gagawin ko po yun. Alis na po muna ako kasi baka po hinahanap na rin po ako ng teacher namin. Bye po Tito Josh, bye Tita Rina. I love you po! Papadudot hindi na ako tumanggi nang mag-decide sina Kuya Ronald at Sita na doon malapit sa kanila magpatuloy ng pag-aaral si Joy. Sila na nga rin ang nagasikaso ng lahat ng papers para sa pag-transfer ni Joy. Nang halos 2 buwan na ang lumipas na hindi ko pa rin nakikita at nayayakap ang pamangkin ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na puntahan siya nang walang pasabi sa kapatid ko. Sigurado kasi ako na hindi siya papayag na magkita kami ng anak niya. Hindi ko alam kung nabibrainwash lang ba siya masyado ng partner niya kaya nilalayo niya na rin ang bata sa akin. Alam niya naman na sobrang napamahal na sa akin ang pamangkin ko. Pero parang napakadali sa kanya na alisin sa buhay ko si Joy. Hindi naman yun parang pusa o aso na pinalaga niya sa akin ng ilang taon lang. Bata yun na halos tinuring ko ng parang sarili ko na ring anak. Kaya hindi madali sa akin ang putulin ang koneksyon ko sa kanya. At may mga oras lang talaga na hindi ko mapigilan ang sarili ko na gumawa ng paraan para muling makita si Joy, Papadudot. Papadudot, hindi ko alam kung masyado lang ba akong nag-overreact nang muli kong makita si Joy sa bago niyang school. Pumaya talaga siya at may ilang mga pasapa sa mga braso niya. Kilala ko siya na maingat pagdating sa sarili niya at hindi siya lampa at hindi basta nadadapa o nabubunggo sa kahit na anong parte ng bahay. Kaya labis ang pagtataka ko nang sabihin niyang nakuha niya yon dahil may ilang beses siyang nadapa at nabunggo sa bagong gawa na pinto ng kwarto niya. Tsabi na bata rin ang pamangkin ko, Papadudot. Marami talaga ang nakyukyutan sa kanya. Singkitin din kasi ang mga mata niya na parang nawawala kapag ngumingiti o bumubungis-ngis siya. Hindi naman nabawasan ang cuteness ng pamangkin ko pero napansin ko na nabawasan ang sigla sa mga mata niya. Nandun pa rin ang saya at pananabik niya nang makita ko pero parang naging limitado na ang lahat. Parang may gusto siyang sabihin at iparating sa akin na hindi niya maituloy dahil natatakot siya. Pero nang sabihin ko yon sa kaibigan ko na si Josh, kinumbinsi niya ako na baka masyado lang exaggerated ang nasa isipan ko. Dahil sigurado siya na hindi naman pababayaan ni Kuya Ronald ang sarili nitong anak na si Joy, Papadudot. Besh, sure ba na pwede kang pumunta ngayon kina Joy? Siyempre naman kasi gusto ko lang dalawin yung pamangkin ko. Hindi porke tita lang ako wala na akong karapatan na makita siya. Alam ko naman yun, pero baka kasi maulit yung nangyari dati. Anong dating sinasabi mo dyan? Yung kinuwento mo sa akin na muntik na kayo magkabarangay ng soon-to-be hipag mo na talakera. Alam mo ngayon pa lang, pinagdadasal ko nang hindi ko siya maging hipag. Ay besh, tutulungan kita dyan. Kasi malay mo, ako pala talaga yung nakatakdang maging soon-to-be hipag mo. Baliw! Malay mo lang naman. Matagal ko na kayang bet yung kuya mo. Hindi niya lang talaga pinapansin ang beauty ko. Pero besh, remind lang kita ha. Huwag kang gagawa ng iskandalo dun sa kanila, please. Hindi nga promise. Nag-ipon ako ng mahaba-habang pasensya para sa talakerang yun. Okay, very good ka dyan. Malapit na rin ako sa bahay nila. Ibababa ko na tong tawag, Besh. Balitaan mo na lang ako mamaya kung nagkabaranggayan na kayo ha. Joke! Che, sige na, bye! Bye! Aray ko po! Aray ko, Tita Sita! Huwag niyo na po ako paluin ng tsinelas niyo! Masakit na po ang puwet ko! Talagang masasaktan ka para magtanda ka ng mga tama ang dapat mong gawin dito sa bahay ko! Hoy, Sita! Bitawan mo yung pamangkin ko! Ay! Kapal na mukha mo ah! Tita Rina! Bakit mo ko tinulak, Rina? At anong ginagawa mo dito sa loob ng bakuran ko? Halika dito, Joy. Magtago ka dito sa likod ko. Buti na lang bukas yung gate nyo. Pag nagkataon, hindi ko mapipigilan yung pananakit mo kay Joy. Intrimitida ka? Joy, pumasok ka na sa loob ng bahay. Ngayon na! Huwag kang sumunod sa kanya, Joy. Halika na rito. Subukan mong suwain ang sinasabi ko at talagang ipapabarangay ko na yung tita Rina mo. Tita Rina, sorry po pero
Papasok na lang po ako sa loob ng bahay. Sorry po talaga. Joy, sandali! Rina, sinasabi ko sa'yo, isang hakbang papalapit pa ang gawin mo at ipapabarangay na talaga kita. Trespassing na yung ginagawa mo. Kung may dapat na ipabarangay dito, ikaw yon, Sita! Kasi sinasaktan mo si Joy! Hindi ko siya sinasaktan. Dinidisiplina ko lang siya. Ano bang nangyayari dito? Kakababa ko lang ng jeep sa kabilang kanto. Rinig na rinig ko na agad ang mga boses niyong dalawa. Eto kasing kapatid mo, masyadong pakialamera. Pakialamera? Ako? Oo, pinapakialaman mong ginagawa kong pag-aalaga at pagdidisiplina sa anak ng boyfriend ko. Dahil hindi tama ang ginagawa mo pananakit kay Joy! Hindi pa nanakit yon. Dinidisiplina ko lang siya. Ay, Ronald, kausapin mo nga tong si Rina. Pagod na nga ako sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa anak mo. Dadagdag pa sa stress ko tong kapatid mo. Napaka-plastic mo! Huwag ka nga magdrama dahil ang pangit mong umarte! Tsaka kung meron ba dapat Pwede ba, Rina? Tama na! Di ba may usapan na tayong dalawa? Hindi ka muna pupunta dito sa bahay para makapag-adjust si Joy na makasama kami ni Sita. Oo, kaya nga lang napansin ko kasi na parang hindi siya masyadong naaalagaan ng maayos dito sa bahay niyo. Ay wow, grabe! Sobrang perfect mo namang tita para sabihin yan. Wala ako sinabing perfect akong tita! Rina, sabi ng tama na eh! Pinalampas ko ng unang beses na nanggulo ka dito nang wala ako at hindi ko nahahayaan na maulit pa yon. Isang beses pa na pumunta ka dito sa bahay ni Sita, papayag na ako sa gusto niya. Nasa Cebu na kami tumira para mas lalo kaming mapalayo sa'yo. Kaya tigilan mo na ang panggugulo sa amin ng anak ko kung ayaw mong tuluyan ko siyang ilayo sa'yo. Papadudot kung may matigas na pamalo lang akong hawak na mga oras na yon na nakita kong sinasaktan ni Sita si Joy. Baka hindi ko na napigilan ang sarili ko na ihampas yon sa babaeng yon. Ni minsan ay hindi ko nagawang saktan ang pamangkin ko. Kahit ang sigawan siya para pagalitan noon ay hindi ko rin ginawa. Palagi akong mahinahon sa tuwing pinagsasabihan ng pamangkin ko kapag may nagawa siyang pagkakamali at napakasakit para sa akin na makita na sinasaktan siya ng ibang tao. Gusto ko na nga halos tumawag sa barangay noon o ng pulis kung pwede lang ng mga oras na yon. Pero pinigilan ko ang sarili ko lalo na nang takutin ako ni Kuya Ronald na ilalayo nila sa akin si Joy sa oras na gumawa ako ng gulo. Sobra ang galit at gigil na naramdaman ko noon na sobra ko ring pinigilan. Ayokong dumating sa point na tuluyang malayo sa akin si Joy. Nang pumasok na si Sita sa loob ng bahay ay saka lang ako mas huminahon noon. Dahil kumalma na rin si Kuya Ronald sa pakikipag-usap niya sa akin. Muli niyang pinaliwanag na ginagawa lang ni Sita ang responsibilidad nitong disiplinahin ng bata. Ang sabi ko naman may tamang paraan ang pagdidisiplina at hindi kasama doon ang ginagawa ng girlfriend niya. Kakausapin niya na lang daw si Sita para iwasan na maging pisikal ang pagdidisiplina kay Joy. Uminahon lang din ako sa pakikipag-usap kay Kuya Ronald nang sabihin niya. Napapayagan niya na magstay sa akin sa bakasyon si Joy Papadudot. Ito yung mga bagong damit na binili ko para kay Joy. Ito naman yung sapatos. At syempre, may mga bagong keychain din para marami siyang pagpipilian. Sana magustuhan niya lahat to. Good morning to my most beautiful besh! Para namang may iba ka pang besh, no? Sa bagay, tama ka sa sinabi mo. Upo na ako dito sa sofa ha. Go lang, besh. Pero alam mo, agree naman ako sa sinabi mo kasi hindi magiging cute si Joy kung wala siyang beautiful tita. Ay, pak na pak! Iyan ang besh ko! Confidently beautiful with a heart! Alam mo ikaw, ang aga-agang hyper mo na. Ganun talaga, para buong araw akong maganda inside out. Pero in fair, nakakasabay ka ngayon sa pagiging hyper ko. Excited na kasi ako. Excited para saan? Para sa pagbabakasyon ni Joy dito sa bahay ko. Ngayon kasi siya ihahatid ni Kuya Ronald. Kaya naman pala ang daming mga damit dito sa ibabaw ng lamesa. Kapag nakakita kasi ako ng mga cute na bagay na sigurado akong magugustuhan ni Joy, binibili ko na. Kahit pa alam ko na hindi ko kaagad maibibigay sa kanya. But this is the moment na talaga, di ba? Finally, may bibigay mo na lahat ng to sa pamangkin mo. Kaya nga super excited na ako. Kanina ko pa inaayos ng mga gamit na para sa kanya. Uy, ang cute naman ng mga keychain na to. Pwede ba nga akin na lang tong isa? Ito yung unicorn na violet.
Hindi pwede kasi mahilig siya mag-collect ng mga unicorn na design. Okay, eto na lang kulay pink na aso. Favorite color niya yan, kaya hindi rin pwede. Tsaka pwede ba, binili ko nga lahat ng mga yan para kay Joy tapos babawasan mo naman. Sinubukan ko lang naman kung pwede ako makahingi ng isa. Sobrang cute kasi talaga. Talaga? Nakyutan ka sa mga keychain na binili ko? Oo, ang colorful tsaka ang daming design. Parang gusto ko tuloy ulit mag-collect ng mga keychain. Matutuwa si Joy kapag narinig niya yan. Kasi sigurado ako na ipapakita niya sa'yo lahat ng keychain na meron siya. Marami na ba siyang collection? Marami na kasi yun ang madalas na binibigay ko sa kanya. O kaya binibili namin kapag nagmo-mall kami. Hindi pwedeng uuwi kami na wala siyang bagong keychain. Alam mo Beshi, 2 linggo lang ang bakasyon ni Joy dito sa bahay. Kaya pinlano ko ng mabuti lahat ng mga gagawin namin. Oh, nakakatuwa naman. Sigurado ako masusulit niya yung 2 linggo na yan. Gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa bawat araw niya na kasama ko. Ay, sana dumating na kaagad sila ni Kuya Ronald. Excited na talaga ako. Wait lang Besh, tumatawag si Kuya Ronald, sagutin ko lang. Okay, go lang. Hello Kuya, nasa biyahe na ba kayo ni Joy? Pwede ko ba siya makausap kahit saglit lang? Gusto ko lang marinig ang boses niya. Rina! Rina! Kuya, anong problema? Umiiyak ka ba? Rina! Si Joy! Anong nangyari kay Joy? Rina, kasi nandito kami ngayon sa ospital. Teka, naguguluhan ako. Bakit ka ba umiiyak? Bakit kayo nasa ospital? Ano ba talaga nangyari kay Joy? Nasa ba siya? Ipakausap mo nga siya sa akin, Kuya. Wala na si Joy. Anong sabi mo? Joke ba to, Kuya? Hindi to nakakatuwang biro, ah. Kaya itigil mo na yung sinasabi mo na yan. Totoo ang sinabi ko. Wala na si Joy. Umalis lang ako saglit para ipaayos ang baterya ng sasakyan ko. Tulog si Sita sa kwarto niya at nag-aayos naman si Joy ng gamit niya. Pero pagbalik ko namumutla na si Joy at hindi na siya humihinga. Rina, wala na palang laman yung puffer niya. Kaya nang inatake siya ng hika, wala na siyang kahit na anong magamit para makahinga ng maayos. Hindi! Hindi totoo yan! Dinala ko siya kagad sa ospital pero hindi na siya nailigtas pa ng mga doktor. Rina, sorry. Sorry. Hindi! Hindi ako naniniwala! Hindi totoo yung sinasabi mo, Kuya Ronald! Hindi! Papadudot ng sabihin ni Kuya Ronald na papayagan na niyang magbakasyon sa akin si Joy. Parang gustong lumabas ng puso ko mula sa dibdib ko sa sobrang tuwa na nararamdaman ko noon. Naluha pa nga ako kasi sa wakas ay magkakasama na ulit kami ng pinakamamahal kong pamangkin. Sobrang excited ako noon at para bang ilang taong ko siyang hindi nakita o nakasama. Ang dami ko kagad naging plano sa kung paano kami magbabanding ni Joy. Kung paano namin susulitin ang 1 linggo na bakasyon niya sa akin. Kinabukasan nga noon ay bumili pa ako ng bagong unan at ilang laruan na para sa kanya. At nag-isip ng kung ano pa ang dapat kong lutuin para sa araw na yon. Nang umaga na hinihintay ko ang pagdating ni Kuya Ronald at Joy sa bahay ay gusto ko nang hilahin ng oras. Kung pwede lang para makasama ko na ulit ang pamangkin ko. Excited na ako sa mga yakap, halik at kwento niya na alam kong excited din siyang i-share sa akin. Kaya nang tumawag si Kuya Ronald, ine-expect ko na napapunta na sila sa bahay ko. Na makakasama ko na ulit ang pamangkin ko. Pero kabaliktaran pala ang nangyari. Dahil isang napakasamang balita ang dumating sa akin. Ang balita na halos magpasabog ng puso ko sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisip na pwedeng mangyari na maunang mawala sa akin ang pamangkin ko. Ang mas masakit pa doon ay nawala siya na parang hindi pa niya oras. Oo, naniniwala ako na hindi niya pa oras na iwan ako nang mamatay siya. Nangyari yon nang dahil sa naging kapabayaan ng mga nakapaligid sa kanya.
Kaya hanggang sa mga oras na ito ay hindi ko pa rin mapigilan ang mga luha na tumulo habang tinatapos ang sulat ko na ito. Dahil ramdam ko pa rin ang bigat at sakit ng pagkawala ni Joy sa buhay ko. At sana sa pamamagitan ng sulat na ito ay mabawasan kahit papaano ang bigat na nararamdaman ko. Sana rin ay dumating ang oras na matanggap ko na kahit kailan ay hindi ko na siya muli pang makakasama. Maraming salamat po sa oras na binigay ninyo para basahin ang sulat ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rina. Kailanman ay hindi magiging madali ang pag-usad lalo na sa mga taong nawala ng minamahal. Ilang buwan o taon man ang lumipas, para sa atin ay parang kahapon lang ang mga nangyari. Kaya take your time pagdating sa pagluluksa at pag-move on, Rina. Pero wag mo rin kakalimutan na alagaan ang sarili mo. Naniniwala ako na kung nasaan man ang pamangkin mong si Joy ngayon, hindi niya gugustuhin na makita ang gabi-gabi kang umiiyak nang dahil sa kanya. Unti-untiin mo ang pagtanggap na nasa mabuting kalagayan na si Joy at mas mapapanatag siya sa oras na matanggap mo ang pagkawala niya at tuluyang maging maayos na ang buhay mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang mabuting pag-uugali ay nililinang sa atin ang mga tahanan at paaralan. Walang tao na pinanganak na perpekto kaya matuto tayong tumanggap ng puna at saway kung tayo ay sumusobra na. Ikaw, kabarangay, nasasaway ka ba? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao ay tanggap mo anuman ang pag-uugali niya. Pero may exemption yon lalo na kung hindi na maganda ang inaasal niya. At bilang partner niya, responsibilidad mo na pagsabihan siya sa maayos na paraan upang maitama anumang ugali na hindi nakabubuti sa kanya. Yan ang eksaktong karanasan ko kay Paloma. Pero bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Mavi. 33 years old, taga Quezon City at nagtatrabaho bilang virtual assistant. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na may itsura naman ako. Malinis sa katawan at tahimik, pero kapag nakuha mo ang loob ko ay madaldal naman akong tao. Bukod doon ay mahilig din po akong mag-ipon at mag-invest, pero hindi naman ako kuripot. Masinop lang ako sa pera dahil alam kong hindi yon pinupulot. Sa katunayan ay meron na akong napundar na mga property katulad ng studio type condo unit at kotse. Tumutulong din ako sa pagpapaaral sa aking mga kapatid at merong kaunting savings, insurance at investments. Babe, bakit mo ginawa yun? Alin ba? Yung kanina, nakalimutan mo na yata eh.
Bitawan mo nga muna yung cellphone mo, mag-usap muna tayo. Pwede naman tayong mag-usap habang nire-replyan ko tong kaibigan ko, di ba? Saka ano bang pag-uusapan natin? Tapos na rin naman na yun. Kaya ako nga tinatanong kung bakit mo ginawa yun. Nakakahiya. Wala akong pakialam kung nakakahiya na pinatulan ko yung pinsan mong epal. Ang tagal ko nang nagtiis sa pagpaparinig niya sa Facebook na social climber ako ganito-ganyan. Sumusobra na siya. Kaya ayun, nung nakita ko siya kanina sa party, di na ako nakapagtimpi. Lalo patingin-tingin pa siya. Patingin-tingin pang gagat, bubulong-bulong pa sa mga kasama niyang mukhang hipong katulad niya. Babe naman. Huwag ka sa akin magalit. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Narinig ko, pero di pa rin tama na hindi ka nagtimpi. Yung pinsan mo ang pagsabihan mo kasi sumusobra na siya. Bala ko rin talagang kausapin yung pinsan ko. Pero meron ka bang ebidensya na ikaw talaga yung pinariringgan niya sa Facebook? Hindi mo ba nababasa yung mga post niya? Hindi ako madalas mag-Facebook. Tsaka may nabasa ako isang beses pero wala namang binanggit doon na pangalan mo. Meron ba? Wala. Oh, wala naman pala eh. Pero alam ko patama sa akin yun kasi tinatamaan ako eh. Saka alam nating lahat na unang beses pa lang na pinakilala mo kami sa isa't isa, mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Akala yata ng gagang yun hindi ako mapagpatol. Akala ko rin hindi ka mapagpatol. Kaya di mo ko masisisi kung bakit ako nagkakaganito. Ako yung hiyang-hiya kay tita kasi sa birthday party pa talaga ng pamangkin namin kay Umiksena. Buti na lang mabait si tita dahil mas pinili niyang pagpasensyahan kayong dalawa kaysa masira yung araw. Pero grabe, nakakahiya talaga kayo. Wala na akong magagawa dyan. Meron naman eh. Sana masinabaan mo pa pasensya mo. Sana imbis na awayin siya na nakikita ng iba, kinausap mo na lang sa isang sulok para di na kayo nakagawa ng eksena. Sana bago ka nagdesisyon ng ganun nagsabi ka sa akin para ako na mismo yung kumausap sa pinsan ko. Boyfriend mo ako, di ba? Oo nga, boyfriend kita. Pero paano ko masasabi sa'yo busy ka sa pakikipagtawanan mo sa mga kaibigan mong lalaki? Nakakahiya naman na istorbuhin ka, di ba? Bakit ka mahihiya? Wala namang kaso yun, lalo mahalaga naman yung sasabihin mo. Basta! O ano? Sasabihin mo na naman na hindi mo akalain na papatol pala ako? Pwes, sorry kung hindi ako perpekto. Paloma naman, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Tsaka wala namang pinanganak na perpekto sa mundo, di ba? Oo, pero yun ang pinapalabas mo at yun ang nararamdaman ko. I'm sorry. Sorihin mong mukha mo, masama yung loob ko sa'yo. Bakit naman? Alam mo naman yun, tatanong-tanong ka pa. Dati ka bang baliw? Ano ba namang klaseng pananalita yan? Ay, sorry kung na-offend ka. Buti pa iwanan mo na lang ako rito sa room. Gusto ko mapag-isa. Pumunta ka na lang muna sa pamilya mo, baka hinahanap ka na nila At pag nakita mo yung pinsan mong epal, sabihin mo hindi ko siya aatrasan kahit saan kami abutin. Masyado nang mapapel. Tupiin ko siya sa 8 dyan Papadudot 6 na buwan na kaming magkarelasyon ni Paloma at pinakilala siya sa akin ng kaibigan ko. Nagustuhan ko naman siya agad dahil nasa kanya na halos lahat ng tipo ko sa isang babae. Noong bago pa lamang kami ni Paloma ay napakatahimik niya at mahiyain. Pero habang tumatagal ay nagiging madaldal na siya at kung ano-ano na ang bagay ang ginagawa niya. Isa na nga doon ang pagiging palaaway at palapatol niya sa lahat ng bagay. Hindi lang naman ang pinsan ko ang pinatulan niya. Mahilig din siyang makipagbangayan online at mag-comment ng kung ano-ano sa isang post. Kaya nga hiyang-hiya ako sa nangyari sa birthday party ng pamangkin ko. Buti na lang at hindi pala away ang pamilya namin kaya pinagpasensyahan at pinalagpas na lamang nila ang ginawang eksena ng girlfriend at pinsan ko. Pero humingi ako ng dispensa at sa kabilang banda ay kinausap ko ang aking pinsan tungkol sa akusasyon ni Paloma. Bagay na pinabulaanan naman niya. Mas lalo lang tuloy akong na-stress sa kanilang dalawa, papadudot. At wala rin naman akong gustong kampihan kaya nga naggalit at nagtampo sa akin ng girlfriend ko. Pero makaraan papadudot ang ilang araw ay nagkabati naman kaming dalawa. Thank you Saan?
Sa panlilibre mo sa akin. Nung nakaraang araw pa ako takam na takam sa burger at fries na to. Alam mo namang hindi ako basta-basta makakabili ng cravings ko dahil magkukulang yung sahod ko para sa pamilya ko. Oo, alam ko yun. Tsaka maliit na bagay lang naman tong panlilibre ko. Boyfriend mo ako, di ba? Sana sinabi mo na nung nakaraan ka pa pala nagka-crave rito para nabilhan kita. Hindi na, nahihiya rin kasi ako sa'yo. Ikaw naman? Totoo naman yun. Lagi ko kasing naiisip na ikaw yung taya sa mga labas at gala natin. Ay, kailan kaya ako makakapag-ambag ng mas malaki-laki ano? Pag nakaluwag ka na. Pero saka mo na yun isipin. Sabi ko nga boyfriend mo ko at ako ang lalaki sa relasyon. Walang kaso sa akin na maglabas ng pera kung para rin naman sa'yo. Thank you. Pero kainis talaga maging mahirap. Hirap na akong magtipid at magpigil na unahin ang sarili ko dahil sa pamilya ko. Buti sana kung thankful sila sa akin. Kaso hindi naman. May nangyari na naman ba sa bahay nyo? Oo Kanina lang bago ako umalis para makipagkita sa'yo. Nagalit na naman si nanay kasi kaunti lang daw yung binigay kong sweldo. Di raw makakabili ng 10 kilong bigas at masarap na ulam. Lagi na lang daw noodles at dilatang sardinas na bibili niya. Kaya nagagalit yung kuya kong batugan. Magagawa ko. Malaki kaltas ko ngayong cut-off Alam naman nila yan, bakit nagugulat pa sila? Tapos yung tatay ko nagtatampo kasi hindi ko man lang daw siya mabigyan ng pera pang yosi. Ayos lang ba siya? Ako pa ba bibili ng pambisyo niya? Nakakaloka. Sige lang, magkwento ka lang. Yung kuya kong batuga nangungutang sa akin, panghulog ng motor niya. Sana all may motor, di ba? Kukuha-kuha ng hulugan tapos sa akin ipapakargo kapag nagigipit sa bayaran. Lakas din talaga ng tama Di ba may trabaho naman ng kuya mo? Meron, pero kulang-kulang pa rin daw kasi sinusustentuhan niya yung 3 anak niya sa iba't ibang babae. Galing no? Napakalandi ng kuya ko. Ay, kaya pala stress na stress ka nung nakita kita kanina. Oo, medyo lang. Pinautang mo ba kuya mo? Syempre hindi. Kaya lang pinagsabihan akong maramot at hindi raw maaasahan. Ay, kaloka. Nang galaiti talaga ako pagkarinig ko nun. Para akong bulkang sasabog anumang sandali. Saka wala na akong pera para pautangin siya, no? Ano siya, hilo? Nanghihingi pa nga sa akin ng pang-project sa school yung bunso namin. Syempre, mas inuna ko na yun kaysa sa kanya. Grabe rin talaga yung kuya mo. Wala na sa lugar ang mga pinagsasasabi. Lahat sila ganun sa bahay. Ay! Siguro maliban na lang sa bunso namin. Kasi bata pa yun. At yun lang yung kasundo ko. Kaya lang, mas lamang talaga ang stress ko sa pamilya ko, lalo pag wala na kaming pera. Ang unfair lang din talaga dahil malakas pa naman yung parents ko pero ang kukupad. Mula nang magkatrabaho ako, umasa na talaga sila sa akin. Hindi na naawa na nagkakandakuba na ako sa pagtatrabaho para lang buhayin sila. Uy, napakamalas ko talaga. Alam mong hindi totoo yan. Totoo yun. Mahirap lang talaga paniwalaan kasi hindi ikaw yung nasa posisyon ko. Di tulad ko, solo mo pera mo, di ba? Tumutulong din naman ako sa pagpapaaral sa mga kapatid ko. Oo nga, pero hindi ka naman obligado kasi may business yung mga magulang mo. May pera kayo at kaya pa rin nila kayong buhayin. Hindi katulad namin kasi ako lang talaga yung dapat bumuhay sa pamilya ko. Kaya nga kahit itong cravings ko, hindi ko talaga mabili. Malapit na talaga akong masiraan ng ulo. Kung may magagawa lang sana ako para tulungan ka. Alam mo, meron. Ano yun? Ibahay mo na ako. Mag-live-in na tayo para makaalis na ako sa toxic kong pamilya. Papa Dudut nagtatrabaho bilang private company employee si Paloma at sakto lang ang kinikita niya. Siya ang breadwinner sa kanila kaya wala talaga siyang maitabi para sa sarili. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay binibilhan ko si Paloma ng mga pangangailangan at kaunting luho niya. Pero hindi ko naman kayang saluhin ang lahat, lalo na yung tungkol sa toxic niyang pamilya. Kaya naisipan niya na mag-live-in na kami pero nag-alangan ako dahil sa paniniwala kong mag-asawa lang ang dapat na magkasama sa iisang bubong. Dahil doon ay naggalit na naman sa akin si Paloma. Tapos ay paulit-ulit pa akong inuusig ng aking konsensya tungkol sa mga posibilidad na sinasabi ng girlfriend ko na baka mangyari sa kanya pag hindi pa siya nakaalis sa kanila. Halimbawa noon ay baka tuluyan na siyang mabaliw o masiraan ng ulo.
Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti ang plano niyang pagtira kasama ko. At agad ko yung pinaalam sa aking mga magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pinaintindi sa akin ng mga magulang ko na ayos lang na tumira kami ng magkasama ni Paloma sa isang bubong, lalo na at alam din nila ang sitwasyon ng girlfriend ko sa pamilya niya. At mas nanaig ang awa nila sa kanila kesa sa paniniwala na kinamulatan namin. Relihiyoso kasi kami pero unti-unti ay nabawasan at nagbago naman yon. Dahil sa iba't ibang kadahilanan, kaya nga pumayag na ako makipag-live-in kay Paloma. Pero may kondisyon. Bale hindi kami magkatabi sa isang kama at sa sofa ako matutulog. Nung una ay pinagtawanan pa ako ni Paloma pero nung pinaliwanag ko sa kanya na gusto kong pangatawanan ng paniniwala ko, ay wala na rin siyang nagawa pa. Sabay pa rin naman kaming kumakain, magkasamang nanonood ng TV o di kaya ay nagluluto ng aming pagkain. Pero sa abot ng makakaya ko ay pinipigilan ko ang aking sarili na maging sobrang malapit sa kanya. Kaya lang isang araw ay nagpaalam sa akin si Paloma na gagabihin at huwag ko na raw siyang hintayin. Lalabas daw kasi sila ng mga katrabaho niya. Bagay na wala namang kaso sa akin para na rin makapag-unwind siya. Pinilit ko pa rin siyang hintayin pero sa inabot na lamang ng madaling araw ay wala pa rin siya. Kaya nakatulog na ako sa sofa at nagising na lamang noong maramdaman kong may humahawak sa aking pagka-lalaki. Papa Dudut. Sabi ni, gusto mo rin talaga? Kunwari ka pa? Paloma, anong ginagawa mo? Bakit mo ko hinihipuan? Sobra ka naman sa hinihipuan. Baka nakakalimutan mong girlfriend mo ko. Hindi ko nakakalimutan yon. Alam kong girlfriend kita pero totoo namang hinihipuan mo ko. Bakit? Di mo ba nagustuhan? Hindi. Kasi alam mo naman yung paniniwala ko pagdating sa bagay na yan, di ba? Oo, at nakakabwisit ka. Bakit ka nabibwisit? Napag-usapan na natin to, di ba? Sabi mo naiintindihan mo ko. Kahit tinawanan mo muna ako at inasar-asaran nung una. Totoo namang sinubukan kong intindihin. Pero habang tumatagal, pakorni ka na ng pakorni eh. Kalalaki mong tao, nagpipigil ka nandito na tayo oh. Magkasama na tayo sa iisang bubong. Ba't di mo pa ako sunggaban at samantalahin? Naririnig mo ba yung sarili mo? Naman, tingin mo sa akin bingi? Hindi, pero nakakagulat na sa katulad mo pa talagang babae galing yung mga salitang yun. Girlfriend mo naman ako at boyfriend kita. Tingin mo sasabihin ko yun sa ibang lalaki? Ano ako, gaga? Kahit na. Hindi pa rin tama na ganyan ka magsalita. Irespeto mo naman ang sarili mo. Nire-respeto ko yung sarili ko, no? Saka masyado kang sensitive at makalumang tao kung umasta. Tingin mo ba may maniniwalang walang nangyayari sa atin ay nakatira tayo sa iisang bubong? Wala naman talagang nangyayari sa atin, di ba? At kung walang maniwala, hindi ko na problema yun. Basta alam ko sa sarili ko na ginawa ko yung sa tingin ko tama. Alin? Yung sakalang mag-aano kapag kasal na? Oo. Corny mo talaga. Nagsisisi na tuloy ako na sinagot kita. Masyado kang ewan eh. Ikaw yung masyadong ewan. Anong sinabi mo? Alam mo na nung una pa lang ayaw ko. At iniiwasan ko makipag-live-in sa'yo hanggat di pa tayo kasal. Pero gusto mo na kamo para makaalis ka na sa pamilya mo. Pumayag naman ako, di ba? Okay lang din sa pamilya ko. Ibig sabihin nag-adjust ako para mapagbigyan yung gusto mo. Salamat sa pag-a-adjust mo. Pero baka nakakalimutan mong may hiningi ka ring kondisyon. At yun yung hindi tayo magtabi sa kama sa pagtulog. Tama ka. At pumayag ka naman, di ba? Papaalala ko lang sa'yo. Pumayag nga ako pero ewan ko sa'yo. Hindi naman malaking pabor yun. Umasa ako na naiintindihan mo pinanggalingan ko. Pero mukhang nagkamali ako matapos mong gawin yung bagay na ginawa mo kanina lang. Bakit ba big deal pa rin sa'yo na hinipuan kita? Mukhang gusto mo rin base sa reaksyon ng ano mo kanina. Hindi ko gusto. At natural na reaksyon lang ng katawan yun. Di ko yun mapipigilan. Sus, natural na reaksyon daw. Totoo naman eh. Para kang tanga. Kalalaki mong tao, ikaw pa yung iwas ng iwas sa ganyan. Hindi ako sanay
Daig mo pa yung babae kung umasta. Nasasaktan ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kinumpara mo pa ako sa iba. Sensya na, pero ano magagawa ko? Sinasabi ko lang kung ano yung nasa isip ko. Hindi lahat ng naisip mo dapat mong sabihin. Lalo na kung makakasakit ka lang din ng kapwa. Di ka lang pala makalumang tao, balat sibuyas ka rin. Ay nako, ewan ko sa'yo Paloma. Ay, mas ewan ko sa'yo. Paka-arte mo. Babae na nga yung lumalapit sa'yo, ayaw-ayaw ka pa dyan. Sure na ba yan? Sige na, try lang natin. Please lang, tigilan na natin tong usapang to. Nakainom ka eh. Mabuti pa matulog ka na dun. Inaantok na rin ako. Uy, kainis ka talaga. Para kang ewan. Siguro, ayaw mo lang talaga sa akin, no? Alam mong hindi totoo yan. He, ewan ko sa'yo. Papadudot, kahit na masama ang loob ko kay Paloma dahil sa ginawa niya ay mas masama pa rin ang loob niya sa pagtanggi ko sa kanya. Hindi naman kasi ganun yon, hindi sa ayaw ko siya pero iniiwasan ko lang talaga na may mangyari sa amin lalo na at hindi pa kami kasal. Alam ko baka tawagin niyo kong hipokrito at nagmamalinis dahil magka-live-in na kami ni Paloma pero ginagawa ko lang ang alam kong tama at nararapat gawin bilang isang lalaki. Kaya lang ay hindi yon maintindihan ni Paloma at gulat na gulat ako sa ugali niyang yon. Lalo pang nadagdagan ang sama ng loob ko nang insultuhin niya ako at ang paniniwala ko. Pero alam ko na meron lang din siyang pangangailangan kaya nagawa niya ang bagay na yon. In short ay pinatawad ko si Paloma at pinalagpas ko ang mga nangyari. Doon ko na naisip na mag-propose ng kasal sa girlfriend ko, bagay na walang pasubanin niyang tinanggap. Papadudot, mahal ko si Paloma at masaya ako dahil ikakasal na kami. Kaya lang ay makalipas ang isang linggo ay merong nangyari, Papadudot. Babe naman, bakit ganun yung mga sinabi mo kay mama? Naalin ba? Na feeling ko nagkukulang ka na sa akin kasi hindi mo nabibigay pangangailangan ko? Na-stress na ako pero hindi ka makaramdam? Di mo man lang ako matanong kung anong gusto ko o kung saan ko gustong pumunta para mag-relax? Eh buti pa yung ibang babae, mahal na mga jowa nila. Pero ako ewan ko na lang talaga. Mahal kita. At kaya ko lang naman di nagawa yung mga sinabi mo dahil naging busy ako sa trabaho. Tapos wala pa akong energy pagkatapos kasi drained na drained ako. Drain na drain din naman ako at kitang-kita na yun sa mukha ko. Tingnan mo nga 29 years old pa lang ako. Pero nagkaka-wrinkles na ako. Ang oily na rin ang mukha ko, halatang hindi na naaalagaan. Paano ko pa magagawa yun kung mas gusto ko na lang na matulog pag uwi ko rito sa unit mo, no? Buti ka pa nga kahit papano nagagawa mo pang mag-gym. Nito lang naman ako nagpa-member sa gym na malapit sa atin para may magawa rin akong iba bukod sa typical kong ginagawa, di ba? Tsaka niyaya kita, baka sabihin mo diyang hindi. Niyaya mo nga ako, pero nag-iisip ka ba nung ginawa mo yun? Oo naman. Anong ibig mong sabihin? Feeling ko kasi hindi. Kasi kung nag-iisip ka, maiisip mong pagod na ako sa maghapong pagtatrabaho sa opisina. Tapos yayayain mo pa talaga ako mag-workout? Yun lang kasi naiisip kong paraan para kahit paano magkaroon ka naman ng exercise. Lagi mo kayang nirereklamo sa akin na masakit na likod at puwet mo kauupo sa opisina nyo. Tapos sabi mo pa, ang taba-taba mo na kaya naisip ko what if magpamiyembro tayo sa gym para makapag-workout ng sabay, di ba? Tsaka maganda rin yung benepisyo ng exercise, hindi lang sa katawan kundi maging sa isip na rin. Pag pinagpapawisan ako gumagaan pakiramdam ko. Ikaw yun! Hindi naman lahat ng tao pare-pareho. Baka imbis gumaan ang pakiramdam ko pag ginawa ko yung sinasabi mo, di na ako makapasok sa opisina kinabukasan dahil sa sakit ng katawan. Sabihin mong hindi, nung unang 3 araw mo na nag-workout, hindi ka nga makabangon kasing sakit-sakit ng katawan mo. Maswerte ka lang talaga kasi work from home ka kumusta naman ako, di ba? Bakit ba napunta doon yung usapan? Ang issue rito yung pagrarant mo kay mama. Lumabas pa tuloy na pinababayaan kita. O bakit, hindi ba? Saka mama ko na rin siya, lalo't magiging asawa na kita. Kanino ako magrarant? Sa lola mo, patay na yun. Paloma naman! Totoo naman patay na lola mo, di ba? Oo, pero di mo na kailangan banggitin yung tungkol doon. Para ka namang ewan
Kung ano-ano na lang sinasabi mo. Siyempre, may bibig ako kaya may sasabihin talaga ako. Ang akin lang naman sana, ako yung una mong kinausap para nalaman ko't naitama kung may mali man. At nagawa ng paraan yung mga pagkukulang ko sa'yo. Yan tayo eh. Gusto mo talaga sinasabi sa'yo yung dapat automatic ng ginagawa mo? Natural. Kaya ka nga may bibig para makapagsalita, di ba? Ikaw may sabi niyan kani-kanina lang. Ano pang silbi niyan kung di mo gagamitin sa tama? Ay, sumusobra ka na talaga. Ako pa yung sumusobra. Ikaw tong parang ewan dyan. Tsaka tayo yung nasa relasyon kaya dapat sa atin pa lang inaayos na natin yung issue. Hindi na kailangan malaman nila mama. Tsaka na lang pag di na talaga natin kayang ayusin. Ano na lang sasabihin nila? Na hindi ako marunong magdala ng relasyon? Na pinababayaan kita, ganun ba? Alam natin na hindi yan totoo. Kasi mahal kita, Paloma. Papadudot aminin kong hindi ako natuwa dahil nakarating pa sa mama ko ang mga reklamo ni Paloma. Para sa akin, ako ang unang tao na dapat niyang kausapin tungkol sa bagay na yon at hindi ang mga magulang ko. Nakakahiya kasi lalo na at meron rin silang sariling problema para problemahin pa ang mga reklamo ng girlfriend ko. Kaya nga hiyang-hiya ako sa mama ko dahil sa nangyari. Pero at the same time ay thankful din kasi pinayuhan niya ako kung ano ang dapat gawin upang maging mas maayos ang relasyon namin ng girlfriend ko. Tapos ay sinamantala ko na rin ang pagkakataon na kausapin si Paloma at ipaunawa sa kanya na hindi totoong pinapabayaan o tinitipid ko siya. Kung nabawasan man ang oras at pera na naibibigay ko sa kanya ay dahil lamang nag-iipon ako na para sa pangkasal namin. Kaya lang ay ewan ko ba sa girlfriend ko kung bakit pakiramdam niya ay pinagdadamutan ko siya. Para wala ng away ay ako na lamang ang nag-adjust. Sa abot ng makakaya ko ay binigay ko ang mga gusto ni Paloma, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, makalipas nga ang isang buwan ay gulat na gulat ako nang sabihin sa akin ni Paloma na nag-resign na siya sa kanyang trabaho. Ni hindi kasi niya nabanggit sa akin na may plano na pala siya na umalis. Basta sinabi lang niya na ayaw na niyang magtrabaho dahil nabuburyo at napapagod na raw siya. Pero sa kanya pa rin humihingi ng sustento ang pamilya niya. Kaya problemado siya kung paano makapagbibigay sa kanila. Kaya ako ang umako ng responsibilidad na yon dahil magiging pamilya ko na rin naman ang pamilya niya. Pero labis talaga akong nahirapan at nabigatan sa buhay noong nadagdagan ng responsibilidad na nakaatang sa aking mga balikat. Kahit na nakakaluwag ako noong una ay umabot ako sa punto na halos masaid ang savings ko dahil sa mga hingi at bigay para sa pamilya ni Paloma. Dahil po sa mga nangyari ay nagsabi ako sa parents ko na baka hindi muna ako makatulong para sa pagpapaaral ng mga kapatid ko, bagay na nauunawaan naman nila. Nag-offer pa nga sila na pahiramin ako ng pera sakaling kailanganin ko. Sobrang bait ng mga magulang ko kaya naman hiyang-hiya ako sa kanila. Doon ko na naisipang kausapin si Paloma tungkol sa sitwasyon pero meron namang ginawa ang magaling kong girlfriend, Papadudot. Paloma, anong ginawa mo? Ha? Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa rito ha. Pwede ba? Hindi ito yung panahon para sarkastikuhin mo ako. Seryoso yung tanong ko sa'yo. Kasi nalaman ko lang naman na ang dami at ang laki ng utang ko sa bangko. Oh, problema ko ba yun kung ikaw naman pala yung may utang? Ako nga. Kasi sa akin nakapangalan yung credit card na ginamit mo, kakaswipe sa mga bagay na gusto mong bilhin. Bakit ka nagagalit? Nakalimutan mo bang pinahiram mo sa akin yung credit card mo? Para ka mo may magamit ako kapag may gusto akong bilhin? O ayan, ginamit ko lang kasi nga may bibilin ako, di ba? Pero di ko naman akalain na haabot ng ganun kalaki yung magiging utang ko sa credit card. Ano bang pinagbibili mo, ha? Ha? Mga bag. Alam mo namang gustong gusto ko ng mga bag, lalo na yung mga branded. Sawang-sawa na kasi ako sa mga pipitsugin at class A. Gusto ko yung pangrampa naman.
Yung mapapasabi talaga ng wow yung mga makakakita. At saan ka naman rarampa? Lagi ka namang andito sa condo unit. Grabe ka naman. Lumalabas din naman ako kasama ng mga dati kong katrabaho, lalo tuwing Biyernes ng gabi. Siyempre, kailangan ko rin ng social life dahil baka mabaliw na lang ako rito sa condo mo, no? Bukod sa mga bag, ano pang binili mo gamit credit card ko? Mga sapatos lang naman. Anong mga sapatos lang naman? Kaya pala sandamakmak na yung sapatos mo. Dalawa lang naman yung paa mo. Sobra ka naman magsalita. Siyempre, salit-salitan ko naman sinusuot yung mga yan, ano? Ikaw ang sobra. Kasi di ka marunong magtipid. Ano pa, bukod sa mga bag at sapatos? Ha? Bakit ba gusto mo pang isa-isahin ko? Hindi mo ba nabasa yung mga statement of account? Sagutin mo na lang. Kasi gusto ko sa'yo mismo nang galing. Oo na. Ano pa ba? Yung flight namin next month na mga kaibigan ko. Flight papunta saan? Sa Hong Kong. Alam mo namang pangarap kong makapag-ibang bansa, di ba? Plano namin puntahan yung sikat na amusement park doon. Paloma naman! Bakit ba kasi? Tanong-tanong ka pa. Sige nga. Paano ko ngayon babayaran tong mga kineskas mo sa credit card ko? May trabaho ka naman, di ba? Ang laki-laki pa nga ng sweldo mo. Kayang-kaya mo na yan. Malaki ang sweldo ko pero malaki rin ang mga gastusin ko. Baka nakakalimutan mo na cargo ko pa pamilya mo. Hindi ko nakakalimutan yon. Sa lagay nanunumbat ka, ganon. Magiging asawa mo na nga ako, di ba? Ibig sabihin, ang pera mo, pera ko na rin. Ang pamilya ko, pamilya mo na rin. Masyado kang mapanumbat. Hindi naman ako nanunumbat. Tsaka ngayon lang ako nagsalita. May narinig ka ba sa akin nung mga nakaraan? Wala, di ba? Pero para sa kaalaman mo, nahihirapan na rin ako. At kahit na anong gawin kong pagkatrabaho, kulang na kulang pa rin sa laki ng gastusin natin. Kaya nga sana matuto ka magtipid. Hindi naman kita pinagdadamutan, pero ipaalam mo muna sa akin kung may gusto kang bilhin para mapag-isipan nating mabuti. Hindi naman mahirap gawin yun, di ba? Hindi. Pero lahat na lang ba kailangan kong ipagpaalam sa'yo? Kung ganun lang din, sana hindi mo na binigay yung credit card mo sa akin para ipagamit. Di raw nanunumbat. Pero ano yung mga sinasabi mo? Porke wala akong trabaho, ganyan mo na ako tratuhin? Dinamay mo pa ang pamilya ko? Tama ba yun? Lagot ka talaga. Isusumbong kita sa nanay mo. Papadudot sabihin na po nating sumabog na ako sa galit ng mga panahong yon. Kaya hindi ko na napigilan ang aking bibig na makapagsalita ng hindi maganda sa girlfriend ko. Pero pinagsisihan ko naman yon at inihingi ng tawad sa kanya. Kaya lang ay matigas ang puso ni Paloma at gusto niyang palabasin na inagrabyado ko siya. Na masakit daw akong magsalita, mayabang at mapagmataas porke ako ang kumikita sa aming dalawa. Totoo naman na ako pero hindi ako kailanman nagyabang at nagmataas sa kanya. Sa abot ng makakaya ko at pangunawa ay sinusustentuhan ko siya at ang pamilya niya habang nag-iipon ng pangkasal namin at pinagsasabay na bayaran ng iba pang mga gastusin sa araw-araw naming pamumuhay. Kaya naman alam kong ako ang agrabyado rito at may karapatan akong magsabi ng mga hinanakit ko. Aaminin kong hirap na akong pakisamahan si Paloma dahil napakabigat niyang dalhin. At sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palala ng palala ang kanyang pag-uugali, Papa Dudut. Babe, ano na naman bang ginawa mo? Ginawa na naman saan? Sinabi ko pa naman kina mama na available yung kotse para gamitin nila sa outing nila ng mga kumare niya. Para lang malaman na wala na sa parking yung sasakyan ko. Oo, kasi pinakuha ko kay kuya kanina yung gagamitin nila sa family outing namin. May problema ba dun? Meron! Oy, ba't ka sumisigaw dyan? Nakakaaburido ka naman eh. Nakuha mo pa talaga magtanong at maaburido? Ako nga dapat na magsabi niyan. Kasi natulog lang ako, tapos pagising ko wala na yung kotse ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Pinagamit ko kay kuya kasi magsiswimming daw sila nila nanay at tatay sa kanong kapatid ko. Hindi na nga ako sumama dahil meron ako masakit puson ko, hindi ko rin mai-enjoy. Wala akong pakialam sa outing ng pamilya mo kasi kotse ko naman yon. Tsaka di mo rin ba narinig sinabi ko?
Papagamit ko dapat kay mama yung sasakyan ko. Pero wala na. Ano na lang gagamitin nila, di ba? Problema ba yun? May sarili naman silang sasakyan. Problema yon kasi nasa talir yung kotse nila. Pinaghagawa. Tsaka matagal lang pinagpaalam ni mama sa akin na hihiramin niya yung sasakyan ko. Tapos bigla mong pinahiram sa pamilya mo? Di mo pa pinaalam sa akin kagabi bago tayo matulog. Nakalimutan ko eh. Sa kapamilya ko naman yung gagamit. Buti sana kung ibang tao. Magalit ka kung sa iba ko pinahiram. Oo! Parang yung pagpapagamit mo ng credit card ko sa mga kaibigan mo nung nag-book kayo ng flight, di ba? Akala ko ba nakapag-move on ka na dun? At saka binabayaran naman nila kahit hulugan. Kalmahan mo lang. Hindi ko na alam kung paano kumalma kasi malapit na ako mapuno rito. Kaso ang unfair dahil laging ako yung mali. Kapag nagsalita ako, lagi mo binabalik sa akin na mapanumbat ako, ganito, ganyan. Tama ba yun? May karapatan naman talaga ako manumbat kung gugustuhin ko lang, di ba? Anong gusto mo? Manahimik na lang ako para isipin mo na ayos lang yung mga ginagawa mo? Ganun yata talaga gusto mo mangyari eh. Akala ko ba mahal mo ko? Mahal kita, Paloma. Pero ako ba mahal mo? Oo naman. Tinatanong pa ba yan? Kung hindi kita mahal, di sana ako pumayag na magpakasal sa'yo. O baka naman mahal mo lang ako kasi may nabibigay ako sa'yo. Paano na lang kung wala na? Ganun pa rin ba mararamdaman mo para sa akin? Ano ba namang tanong yan? Masyado ka nang nagiging madrama. Hoy, para sa kaalaman mo, wala tayo sa TV at radyo para magsalita ka ng ganyan. Kakainis to. Kita mong masakit yung puson ko, dumadagdag ka pa eh. Diyan ka magaling. Imbis na sagutin ng diretso yung tanong ko, kung ano-ano na namang sinasabi mo. Alam mo, napapagod na ako. Napapagod na ako sa relasyon natin. Napapagod na ako sa'yo at sa pamilya mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka talaga makahalata, no? Di ka rin marunong makiramdam. Sarili mo lang mahalaga sa'yo. Kaya paano pa ako nakakasiguro na mahal mo nga ako? Nang dahil lang sa kotse na pinahiram ko sa kuya ko, nagkakaganyan ka na? Ang malala, nag-historical ka pa talaga. Inungkat mo lahat eh. Saka kung sa usapang pagod lang naman, mas pagod kaya ako sa'yo. Pagod ka saan? Sa relasyon natin? Oo, kasi pakiramdam ko kinokontrol mo ko. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, hindi pa tayo mag-asawa. At kahit mag-asawa na tayo, wala ka pa rin karapatang diktahan yung buhay ko. Bigla ko tuloy na miss maging malaya. Yung walang iniisip o pinoproblemang mababaw na issue. Sige, simula sa araw na to, malaya ka na. Ha? Anong sabi mo? Sabi ko simula sa araw na to malaya ka na. Kasi nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Tapos na tayo. Papadudot nagmakaawa pa sa akin si Paloma na bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa kanya. Pero naging matigas ako ng mga panahong yon. Kahit na apektado na ako sa pag-iyak at paghingi niya ng paulit-ulit na sorry, ay tinatagan ko ang sarili ko upang tiisin siya. Sobra na kasi ang mga ginagawa niya sa akin na pinalagpas at pinagpasensyahan ko lang. Siguro'y panahon na rin para bigyan ko ng pabor ang aking sarili na maging malaya mula sa mga responsibilidad ko sa kanya. Walang nagawa si Paloma noong nakipaghiwalay na talaga ako sa kanya. Agad niyang inimpake ang mga damit niya at umalis sa condo unit ko. Aaminin kong gusto ko siyang pigilan, pero may isang bahagi sa akin na nagsasabing wag na akong kumuha ng bato na ipupukpok ko lang din sa ulo ko. Kaya lang ay may mga sandali pa rin talaga na nakokonsensya ako sa pakikipaghiwalay ko kay Paloma, lalo na at malapit na kaming ikasal. Sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung tama bang bawiin ko ang pakikipaghiwalay ko sa dati kong kasintahan at mag-umpisa ulit kami ng bagong buhay o pangatawanan ko na lamang at umanap ng ibang babae na mas mabuti para sa akin. Aaminin ko na mahal ko pa rin si Paloma. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay forever, Mavi. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay.
Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.